Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo kasi ito si Harry Roque, nagdadadaldal naman, putak na naman ang putak, nagmamagaling na naman si Harry Roque. O eto hindi niya ho matanggap ang nangyayari sa tatay niya Digong. O eto ho mga ka-action, pakinggan po muna natin ang audio bago ho tayo magtuloy-tuloy. Audio lang mga ka-action ha. Nakakahiya ang ICC na 10 buwan ng kinulong ang Tatay Digong, hindi pa palang sapat na ebidensya at ngayon nag-a-advertise pa para sa ebidensya. Nakakawindang po yan. Hindi po yan gawain ng matinong institusyon. Dahil ang matinong institusyon, bago magpakulong, dapat sapat-sapat na ang ebidensya. Alam ko nakasulat, good grounds. Pero kung alam mo naman palang walang ibang ebidensya bukod sa good grounds, bakit ka magpapatuloy sa pag-aaresto at bakit ipagkakait mo pa ang interim release? Alam mo naman palang kulang ang ebidensya. Di ba? Ang prosecution, bakit tumutol sa interim release? Alam naman palang hindi pa sapat ang ebidensya. Fair is fair. O sige, nakulong nyo panandalian, pero pawalan nyo habang hindi pa kompleto ang inyong ebidensya. Hindi po pwede na you have your cake and eat it too. Yung wala naman palang ebidensya, tapos patuloy niyo ikukulong si Tatay Digong. Ito po ay napakalaking iskandalo. Lahat po ng tao na naniniwala sa katarungan ay talagang dapat maiskandalo. Dahil itong advertisement po para sa karagdagang ebidensya laban kay Tatay Digong ay pag-amin. Hindi sapat ang hawak na ebidensya and yet ikunulong nila si Tatay Digong. Hindi po yan makatarungan. At ako bilang isa na talagang nanindigan para sumuporta ang ibang mga bansa sa ICC na nanawagan ngayon, lahat ng mga bansa, nagkamali po ako. Dahil itong bansang ito, itong ICC na ito, interested lang para magpatuloy mga sweldo ng lahat ng mga empleyado nito, kasama na yung mga defense councils. Pero hindi po sila interested sa katarungan. Dahil kung sila ay talagang nagbibigay halaga sa katarungan, hindi sila magkukulong ng tao na hindi pala sapat ang kanilang ebidensya. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na ho natin ang pagputak ng pagputak ni Harry Roque. Hindi niya talaga matanggap. Gusto niya talaga makalaya muna si Digong habang wala pa daw sapat na ebidensya. Alam mo, Attorney Harry Roque, no? Alam mo, Harry Roque, magkaiba yan sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko kasi dyan sa court ng ICC, disclaimer lang po, hindi po ako nagmamagaling. Ito ay based lang sa aking kaalaman, no? Ayan. Ang pagkakaalam ko kasi dyan, Harry Roque, dyan sa ICC, kapag may inaakusahan kasi, so, kailangan na nila ipa-aristo or i-detain habang habang gumugulong ang investigasyon at makakasiguro sila na every time na magkaroon ng hearing makaka-attend yung akusado, di ba? So yan po ang pagkakaalam ko diyan sa ICC. At diyan naman sa interim release kasi na hinihiling nyo, wala na ho kayong magagawa. Kasi kung nanahimik lang kayo, no, kung nagdasal lang kayo na nagdasal, di sana siguro napagbigyan kayo kasi kaso sobra kayong sobrang ingay nyo kasi kung ano-ano kasi mga patutsada nyo sa ICC. Alam naman ng ICC kahit magtagalog kayo, magbinisaya kayo, may translator yan, malalaman nila at malalaman kung ano ang mga sinasabi ng mga supporters nito ni dating Pangulong Duterte. Wala, hanggang dyan ka na lang, Roque. Dakdak ka lang ng dakdak, wala ka din magagawa. So yun lang ho mga ka-action, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.